eat his own words. Ganyan talaga mga taong walang integrity at dignity, sabi po ni Anderson Gabion family. Ayan. Galing naman ni Gabion family. Nakikita na ni Manong Johnny Enrile na magagamit itong ICC para perwisyuhin ang ating mga pamunuan, opisyal, o ang ating mga organisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, including ang namumuno at mga opisyal ng gobyerno, sapagkat mayroon po tayong mga kalaban na komunistang teroristang grupo na marunong at magaling gumamit ng tinatawag na international influence and network operations sa abroad. Mga kababayan, uulitin ko po no less than the current Chief Presidential Legal Counsel of Marcos by the persona of Senator or Senate President Juan Ponce Enrile ang tumutol noong 2011 sa panahon po na nagkakaroon ng resolution of support and endorsement ang Senado para tayo ay magpasakop at maging miyembro ng ICC. Sinabi po ni Manong Johnny Enrile na delikado yung ICC na yan sapagkat pwedeng gamitin niya ng mga kalaban ng gobyerno, yung mga enemies of the state and enemies of the people, referring in his mind most likely to the CPP, NPA, NDF upang habulin, perwisyuhin ang ating mga namumuno ng gobyerno at ang ating mga namumuno ng sandatahang lakas at ng ating national police. O, di ba? Well said po. Thank you very much, Ka Eric. Ang galing talaga ni Ka Eric. Ayan po. Ipanaw po, party list mga kaibigan. Huwag niyo pong kalimutan yan sa listahan niyo. Importante po si Ka Eric, guys. Sana po manalo sila. O nga no? Fesay Dela Maligad. O po, sad evening po. Elizabeth Magsikan. Ayan, nakakabulag talaga ang pera. O nga Emelda Aquino, hello po. Kumbawa. Ayan. Yes, malakas si Tandang Enrile, may-ari ng... Siya pa may-ari ng Red Bull, si Enrile? Hindi naman. Siya pa may-ari ng Red Bull? Ang alam ko yung yung corn beef Yung corn beef, di ba sa anak niya yon? Yung Delimundo ba yon? Totoo ba yun, guys? Ang may-ari ng Delimundo, anak niya? Yung corn beef? Hello, Biota Galban. Andiyan ka ba, Biota Galban? Sila Len Garcia, sila si Adel Bautista. Sila Len Garcia, dito kanina Nakita ko yata yung kanina Yes, big yes, Ipano Party List. Ayun, Delimundo nga, siya nga, may-ari nga yung anak niya. Sabi ni Biota Galban, ay ni Fesay Dela Maligad. Manong Johnny, take your medicine. Nag-amnesia na yata. Katrina Ponce Enrile. Oo, yung anak nga niya. Siya ang magiging acting Chief Justice dito sa Pinas dahil... talaga? Siya ba? Matanda na siya Florencio Tupaz. Yan ang mga senador to noon na baliktad. Batikan na. Yan. Sylvia Katakutan. Red Bull ay kay Manong. Ay kay Manong Johnny nga. Grabe. Kaya siguro mahaba yung buhay niya kasi siya may-ari ng Red Bull. Oo. Palaging andito sila Len Garcia Kumusta po dyan sa US? Okay mga kaibigan. Balikan po natin to guys. No? Itong natin kanina. Asan na ba yun? Ayan po. So, nag-gets nyo na guys yung connection po mga kaibigan sa ICC. Di ba? May connection talaga siya, no? So, para sa akin lang guys, no? Once again po, nagtatanong lang po kami, kung ano po mangyayari dito. No? Para lang po, para lang po sa inyong update. Para mabigyan din kayo ng insights. Dahil napaka-importante po ito mga kaibigan. Kasi ang tanong po dito, kung totoo po ito guys, nagagawin po siya or designated po siya, at siya, magiging adjudication po siya mga kaibigan, medyo delikado yun. No? Para sa akin, delikado yun. Diba? Kasi pwede magkaroon ng bias So, okay mga kaibigan, punta po sa ibang mga balita guys. No? Ito po, ipakita lang po natin sa inyo. Update muna tayo
Ito po, nagtatanong kayo, di ba guys? Update po tayo kay ano ha, kay Kokak. May update po tayo kay Kokak, mga kaibigan. Ito po. Natuklasan na po guys. Ito po, kinumpirma po mga kaibigan. Kanina lang po guys, no? Pero kahapon po tong post eh. Pero kinumpirma po kanina. Ayan po mga kaibigan, no? Kasi dininay po nila guys. Dininay po nila eh. Ito po, basahin lang po natin guys ha. Update lang po tayo, update para mabigyan kayo ng magandang insights. So, ang nakalagay dito, so, she is still here, ate? Tanong, no? Gi-verify ni Maharlika sa LAPD or or Los Angeles Police Department. Malacanang is denying positive. Oh my God. Yan po ang conversation na nakuha ko po kanina, guys. So ito po yung kabuho ang update diyan. Basahin po natin, guys, ha. Ipakita ko sa inyo para makumpleto po natin yung context natin. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, bibigyan ko kayo ng update pag nakakuha tayo. Ngayon, nakakuha po tayo guys. Ito po ang unang sinabi dyan. Saan na ba yun? Ayun. Basahin po natin ha. Hindi po natin to uurungan guys hanggang hindi po natin makuha yung totoo talaga dito. No? So ang nakalagay dito mga kaibigan, yesterday po to, yesterday. So ang nakalagay dito guys, ang sabi dito, so as a dear friend from California has just confirmed that the detention of First Lady is indeed positive. If we know someone from LAPD headquarters, please let us help our fellow Filipinos reveal the truth. I believe it as about time to demand a live video, a proof of evidence from the first Dama, if she has really arrived in our country, confirming the authenticity of the Malacanang statement. Binabasa lang po natin to ha. Galing po ito sa isang source, isang reliable source po, no? Para po mabigyan kayo ng update din. Kasi nga, marami nagtatanong sa atin eh. So ito po yung pangalawa. Basahin po natin yung pangalawang para natin, no? Indeed, no? Indeed, ma-confirm natin guys kung ano ba talaga, no? Saan ba talaga siya. So ito po, Filipino community na po to, no? Filipino community in California, please give us more Marites details naman. Atom Arroyo, total, you are excellent in your research. Try digging this one. Babalik ang respeto ko sa'yo. NBI is threatening us not to tell the truth. Well, truth is concealed by those who rejoice in the dark. We are not afraid. Please share because the mainstream media focuses on PRRD, trying to conceal this humiliating issue. Di ba? Napakaganda ng sinabi dito, di ba? Sabi dito guys, please share because the mainstream media focuses on PRRD, trying to conceal this humiliating issue. So kumpirmado nga. Di ba? Dapat talaga nilang sagutin to. Kasi, hindi po pwedeng gano'n na lang palagi nilang gagawin eh. Di ba? Tatakutin nila, ihaharas nila para hindi magsalita. Di ba? Kasi, katulad dito, sabi niya, please share because the mainstream media focuses on PRRD. Di ba? Ang mainstream media guys, nakafocus po kay Tatay Digong. Para hindi po nila para wala na pong papansin doon kay Kokak. Kasi kung andito talaga siya, magpakita siya ng proof of life. Mag-video siya or mag-live siya. Tama itong sinabi dito. Di ba? So yan lang po mga kaibigan, no? Once again po, tayo po yung nagtatanong lang. At syempre guys, opinion lang po ito. Di ba? Kasi alam nyo na ang mundo ngayon, di ba? Ang panahon natin ngayon. Mahirap kalabanin itong mga to. Kasi kahit dati pa guys, mahilig talaga sila mahilig talaga sila tawag doon, yung dinidistort yung kwento, yung buong narrative, mahilig talaga sila magbago ng istorya. Yung buong narrative,
binabaliktad nila. Mahilig talaga sila sa ganyan guys, kahit dati pa. Yan talagang gusto nilang gawin. Kahit nung hindi pa po nakapasok ito sa Malacanang, itong si Buang na bangag na to, nung hindi pa siya nakapasok sa Malacanang, talagang yan na po talaga ang target nila guys. Babaguhin nila lahat ng narrative. It's going to be their narrative. Parang ganun yung ano dyan eh. Parang ganun yung magiging ano dyan, kwento. No? Sila na ang magiging kwento. Yes, divert the issue. Yes po, Marilo Francisco. Oo, no, dapat live interview, no? Leonardo Pagalunan. Dapat talaga live eh. Oo, si Maharlika hindi po fake news yun, guys. Si Maharlika hindi po siya fake news. Iba yung sinasabi nilang fake news kasi si Maharlika po, meron po siyang mga source. Meron siyang reliable source. Hindi po siya fake news, guys. Maaring magiging unverified truth lang po siya. Alam niyo ibig sabihin ng unverified truth, di ba? Pero wala pong fake news ang sinasabi niya. There's no such thing as fake news. Kasi kung gusto niyong labanan yung sinasabi niyong disinformation or misinformation, you should provide more information. Ganun dapat ang laban dyan. Sasabihin ka nga na fake news, fake news, fake news. Pambihira. Kung gusto nyo mapatunayan na unverified truth ang sinasabi, mag-provide kayo ng more information para matapos yung usapan. Hindi kayo nagpo-provide ng information eh. Bagkus, ang ginagawa ninyo, censorship. Diba? Hindi po pwede ang censorship, mga kaibigan. Meron po tayong freedom. Kasi if you resort into censorship, then more censors to censor. Hindi po pwede ang censorship. Dapat more information. Di ba? Kung may sinasabi po ang isang vlogger, katulad ni Maharlika, sinasabi fake news. O sige, kung fake news nga siya, patunayan nyo na fake news siya. Hindi nyo naman pinapatunayan eh. Inaaway nyo pa siya. Imbis na patunayan ninyo na mali ang sinasabi ni Maharlika, hindi eh. Inaaway nyo siya. Ang bihira naman. Imbis na malaman natin yung katotohanan, inaaway nyo siya. Hindi na tuloy siya nagsasalita. Hindi natin nalalaman. Yes! Carlos Lopez. Yes! Exactly. At least, we are on the same page. Tama po kayo, Carlos Lopez. That's the right thing. Diba? Paano mo kontrahin lahat yan? O tapunan mo ng maraming informasyon para malaman ng tao. O ngayon, Aber, sige, tingnan natin, sino ang fake news ngayon? Diba? Ganun lang naman yan eh. Pero hanggat hindi kayo nagsasalita at wala kayo na pakitang mga documents, ibig sabihin, baka siguro totoo talaga. Di ba? Sabi, may nag-comment dito, puro ngawa itong channel na to. Puro daw tayo ngawa. Kaya nga vlog eh, kaya nga reaction eh. Ay, nako. Kayo talaga oh. So mga kaibigan, punta na po tayo sa iba nating topic guys. No? Iwanan na po natin yan. Meron po tayong isisingit lang, no? Ito po, ano masasabi nyo dito guys? Bago po natin puntahan itong si Kaado. Ipakita ko lang sa inyo to guys ha. Ang sabi po sa ICC mga kaibigan, lumabas na po ang totoong numbers. Lumabas na po ang totoong numbers. Galing po ito kay Mr. J. Sonsa. Ayan po ha, ito na ha, confirm na to ha. Baka sabihin nyo na naman. Ayan po oh. So tanong po natin guys, no? Ang tanungin natin dito si Maria Ressa eh, no? Kasi siya yung nagpakalat dito ng ano eh. Siya yung nagpakalat, di ba? Si Maria Ressa. Naalaala nyo guys, nagpakalat siya ng fake news si Maria Ressa ng Krappler. Di ba? Naalaala nyo yung sinabi niya doon sa isang interview niya sa international news. Tapos fake news pala yung sinabi niya, di ba? Sinita siya.
Oh, ito po ang totoong numbers, guys. Tingnan nyo. Pinost po ni Mr. Jason sa. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo ang pinost ni Mr. Jason sa, mga kaibigan. Diyan na po ang totoong numbers. So, saan po yung sinasabi nyo na 30,000 ang natigok sa panahon ni Tatay Digong? Kasi palagi nilang sinasabi yan eh. Di ba? Ako ha, hindi po ito marites ha, pero tingnan nyo, panoorin yung mga vlog na mga walang kwentang mga bangal. Panoorin nyo sila. Palagi nilang sinasabi 30,000 daw ang nabiktima sa drug war ni Duterte. Pero tingnan nyo, lumabas na po sa ICC. Tingnan nyo ang numbers. 19 pushers plus 24 criminals. Sus Mariosep. Kumbaga, ilan to? Mga 30 lang? Killed in 30 years is now called crime against humanity by the International Criminal Court? Sus Mariosep. Tapos sasabihin nyo 30K? Ang sinabi ng ICC, 19 drug pushers lang tsaka 24 criminals? Grabe, mga sinungaling kayo. Ha? Ang sisisihin dyan si Reza eh. Kasi siya yung nagpakalat dyan eh. Ako ha, hindi po ito ha. Oh, wag niyo akong kasuhan ha, Reza. Ikaw nagsabi nito, sinita ka pa nga ng international eh. Kasi sinabi mo, ang dami ilan din sinabi niya? Yung sa ABS-CBN, di ba sinabi niya, ilan niya? Sinabi niya, 10,000 eh. Tapos, yun pala, 2,000 lang pala. Mga sinungaling talaga to mga to. Tapos sasabihin tayo ang fake news. Oh, ayan Paano nagiging crime against humanity? Paano Kaya nga, mas marami pa yung pasintabi na po sa ating mga fallen heroes po, sa 44. Pasintabi na po. Tama po kayo, Dorias, mas marami pa ang sa 44. Oh, tanungin nyo, ito po, may papakita ako sa inyo. Speaking of Nanay Sheila, buti nila pinaalaala ni partner. Ito po, ipakita ko sa inyo guys ha. Speaking of Nanay Sheila. Ito po guys, pakita ko sa inyo mga kaibigan para tuluyan na pong maano to mga to, no? Kasi puro talaga fake news to mga to. Ito pa, pakita ko sa inyo guys. Buti andyan si partner, naalaala ko to, bunti ko na makalimutan. Si Nanay Sheila. Kilala niyo ba si Nanay Sheila guys? Kumakalat na po ito sa social media. No, ayan po ayan po mga kaibigan Nanay Sheila. Ipakita ko muna yung picture niya ha. Ayan Ayan po si Nanay Sheila mga kaibigan. Ha? Siguro nakita niyo na to sa mga Facebook niyo Meron ba kayong mga Facebook? Karamihan naman sa inyo may mga Facebook page, di ba? Ito po si Nanay Sheila mga kaibigan. Ang nakalagay po dito guys sa ABS-CBN, ito ABS-CBN pa to 2 days ago yata to, 2 days ago. Ang sinabi po dito sa ABS-CBN, isa pa tong ABS-CBN Gone but not forgotten. Mothers and wives of drug war victims hold up. May ganun pa sila, no? Pero guys, may nakakilala sa kanya. Ito po, ayan nako. Bistado siya, guys. Ayan Ang nakalagay dito 3 hours ago, tigilan mo kami, Aling Sheila. Yung anak mo, adik, magnanakaw. Pinaslang na yung last year na si Marcos na president. Hindi time ni Duterte. At pinaslang yung anak mo ng kapwa adik. Dahil ng 11. Magkano yan? Wala bang basag dyan? Sabi niya. Yung naka-red na picture na frame, taga dito sa amin yan. Wag ako, di ba? Huli siya ngayon, guys. Bistado siya ngayon. Ayan Bistado po siya, guys. Hindi pala yan si Hindi pala biktima ito. Panahon pala ito ni Bangang.
O, yan ang sinasabi natin. Na dapat itong ICC, kung gusto nila maging fair sila, dapat pauwiin nila si Tatay Digong kasi hindi naman nila alam ang nangyari sa Pilipinas. O, si Victoria Banal po ang nag-post. Opo, Victoria Banal, kasi kakilala niya. Oo. So, ibig sabihin guys, hindi pala ito sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero bakit andyan siya? May nakakilala sa kanya, mga kaibigan, no? Pinost lang po to, pinost lang po. O, kinuha lang po natin guys para malaman nyo rin at makilala nyo itong nagngangalang Sheila. Ewan ko kung sino to. Kung sino itong malamang bayad na naman to. Eh, syempre, bayad talaga yan. Kasi nga, di ba gusto nga nilang i-raid guys? Gusto nga nilang i-raid, di ba, ang Davao? Oh, yan yung gagawin nila. Yan yung gagawin nila guys. Magtatanim po sila. Kaya mag-ingat. Ito po yung pinaka-ano niya, no? Ito po yung pinaka-balita niya, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Yan yun, oh. Tapos ito yung mukha niya. Ipakita ko sa inyo yung mukha niya para makilala nyo po, no? Pag nakita nyo ito sa mga page nyo, anuhin nyo. Ibas nyo. Ayan po, ayan, oh. Ayan siya, guys, oh. So, yan, oh. Yan siya. So, ginamit lang siya, mga kaibigan, para kunwari, biktima din siya ng drug war ni Pangulong Duterte. Pero, ang totoo niyan, hindi po panahon ni Duterte pala yan. Panahon pala ni Bangag. Kaya pala na pas lang yung anak niya dahil nagkaonsehan pala. So, nag-double cross, no? Parang ganon. Nang daya. Kaya, pinas lang. Palayasin mo na, partner. Ang dami ng bayaran sa live na to. Pambihira naman. Paano maraming bayaran sa live na to? Mga tao talaga. Paano naging bayaran yung mga live? Oy, marami nang bayaran sa live natin. Sabi ni, sino ba yun? Nawala na. Tinanggal yata yung partner. Ay, nako. Pambihira naman, oh. O, yan po, mga kaibigan, ang ating update, no? At least, buti pinapaalaala mo, ano? Buti naalaala ko kasi buti ka na makalimutan, eh. Oo, may nakapasok po ng mga adiktos. Ang daming adiktos dito. Sabi ni binayaran ako 1 billion. Ang laki naman. Pahingi naman, 1 billion. Utak lamok, huwag pansinin. Nako, buti na lang. Buti na lang guys, si partner hindi sumasama sa akin sa live. Nako, kung sumama siguro si partner sa akin sa live, nako, ang dami siguro mapagalitan dito. Partner, ha? Sumama ka sa live, ha? Ikaw taga-ano? Baka pag sumama si partner dito, hindi tayo matatapos, guys. Baka si partner, mumurahin lahat naman. Kakahiya ka manang. Kakahiya, eh, no? So, yun po, mga kaibigan, nating updates po, no? Ito po, guys, puntahan po itong, meron pa tayong isa dito, eh. Meron lang po tayong ipiplay, ha? Ito po, pakinggan po natin to, guys. Ito, kilala nyo to, mga kaibigan. Ready na ba kayo, guys? Ready na kayo? Sa susunod natin na topic? Ha? O, i-ready nyo na yung mga sarili nyo kasi makikita nyo na siya, guys. Ha? I-ready nyo na yung mga sarili ninyo. Ito po, i-play na natin, guys. Alan Peter is the last person on earth who should tell human rights organizations and human rights defenders what to do in the arrest of former President Duterte. He is also the last person on earth
with the credibility to talk about due process and human rights. Wala kang karapatan, Alan Peter, para pangaralan kaming mga tumayo at lumaban para sa mga Pilipino sa ilalim ng rehimen ninyo ni Duterte. Habang kami ay lumaban, walang awan ninyong pinagpapatay ang libo-libong mga Pilipino kasama ng mga sanggol at mga bata. Alan Peter's defense of the EJKs and the drug war is well known. In fact, he should be one of those accused and arrested by the ICC together with Duterte. Ayun! Doon po nagalit si Cayetano, mga kaibigan. Kaya po si Cayetano, guys, sumagot. Kasi ito po yung sinabi niya, to be exact po. Ipakita ko lang sa inyo, para klaro po ang ano. Ito po kasi ang sinabi ni Sabaquin, Ayan po. Wala kang karapatan, Alan Peter, para pangaralan kaming mga tumayo at lumaban para sa Pilipino sa ilalim ng rehimen ninyo ni Duterte. He should be one of those accused and arrested by the ICC together. Ibig sabihin, guys, sinabihan niya si Peter Cayetano na dapat na nakulong ka rin, kasama ka sa ICC. Yun ang sinabi niya, mga kaibigan. Kaya po itong si Cayetano, guys, nagalit siya, mga kaibigan. 'Di ba? Isang Sabaquin, sasabihan siya yung ganon, mga kaibigan. Sino ba ang nakulong? 'Di ba? Sino ba ang nakulong dahil sa droga? 'Di ba? Nakulong ba si Cayetano? Hindi. Pero nakulong po si Sabaquin dahil sa droga, 'di ba? Tama ba ako, guys? Kaya siya nakulong dahil sa droga? Junel. 'Di ba? Kaya nauso yung hello, Junel. 'Di ba? Nauso 'yun? Anong pinapakain mo kay Anong pinapakain mo kay Dalima? Saba. Sabi niya, saba. Di ba tinanong siya doon sa court, sa hearing? Anong pinapakain mo kay Dalima? Saba po. Saba pala. Kaya nauso yung, hello, Junel. Sa anong tawag sa iyo ni Anong tawag sa iyo ni Delima? Junel. Tawa talaga ako ng tawa. Sabi niya, anong tawag mo kay Delima? Anong tawag sa iyo ni Delima? Sir? Junel. Sa ganun talaga? Opo, sir. Pag tinatawag niya ko, sir, Junel. Kung tatawag siya sa cellphone, hello,